Good morning. Plato, the greatest Greek philosopher, father of Western philosophy, lived around 3rd, 4th century before Christ. In his book Republic, he had the allegory of the cave. Mayroon daw mga prisoners, nakatali, hindi man lang makalingon. Tapos may siga, there was fire at their backs, and some people were showing them objects, but all that they can see would be the shadows of these objects projected on the walls of the cave. So one day, one of the prisoners escaped from the cave, went out into the light, and he saw the trees, and the rivers, and the oceans, and the clouds, and the mountains. A very beautiful world. So he went down and told them, "Do not be satisfied with shadows. There's a world out there." They killed him. They were so used to the darkness, they did not want to see a beautiful world that is full of light. People preferred the darkness to light. The gospel today says. Lalo na ngayon, masyadong madilim ang daigdig, hindi lang yung sa araw, kundi yung hindi mo na alam ngayon. May bumisita sa akin kahapon, nagpapirma ng SEC registration. Nahirap na raw malaman kung ano ang totoo. Parang may mga tao na sa likod natin, hindi natin alam, parang doon sa allegory of the cave, pinapakita mga anino lang ng katotohanan. So maraming conspiracy theories. Ivermectin. Hindi na ako sasali sa gulo, hindi naman ako doktor. Pero ang gulo sa Viber, ang gulo sa Messenger, payagan na raw ang ivermectin. Mga tao na matatalino, mataas ang pinag-aralan, responsible citizens, sila yung magsasabi. Pero sa ibang Viber naman, andon si Dr. Beaver Tamesis, presidente ng Merck na gumagawa ng ivermectin. Hindi raw umiepekto ang ivermectin against virus. Kung meron man, nagsasabing gumaling sila, placebo effect lang daw yan. So, sino ang papaniwalaan natin? Marami pang conspiracy theories na hindi tayo binabakunahan at saka hindi binibigyan ng ayuda. Tina-timing po yan para sa eleksyon. Paano malalaman kung totoo ngayon yan? Puro mga anino na lang ang ating nakikita. Mas grabe pa ngayon sa social media dahil mga taong bayaran. Wala nang pagpapahalaga sa katotohanan. Basta yumaman sila, lalagay ng maraming accounts, tapos mga kasinungalingan, nilalagay nila doon. The people love the darkness more than the light. So saan tayo ngayon? Totoo ba na yung vaccine, babaguhin yan ang DNA natin? Marami ding naniniwala. Kaya only 16% of Filipinos wants to be vaccinated. Kung hindi tayo makarating ng 60, 70, hindi tayo makabalik sa normal dahil walang herd immunity. Pero yung iba, mula sa mga anino, doon sila humahanap ng ano ang pahalagahan nila at paano sila kikilos. Balik tayo sa gospel. Ano ba
ang katotohanan. Bakit sinabi ni Jesus na siya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay? Seryosohin na natin. Marami kasi, 48 years na akong pari. Sa tingin ko, puro mga anino ng ating pananampalataya ang kanilang ginagawa. So, pinakapaborito na verse ng maraming Kristiyano sa buong Biblia, itong nakalagay ngayon, John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Pinakaubod ng ating pananampalataya yan. John 10, chapter 10, verse 10. Si Jesus na mismo ang nagsabi kung bakit pumunta siya rito, why God sent Him as the only begotten Son into the world. I have come that they might have life and have it more abundantly. So lahat ng kumikilala kay Kristo, sumusunod sa Kanya, dapat nararanasan itong more abundant life. Kung hindi natutupad yung objective, hindi natutupad yung goal kung bakit namatay si Kristo at muling nabuhay. Napakahalaga po niyan. So ganito ang pagtingin. Ano ba ang katotohanan? Si Plato, iba ang pagtingin niya sa katotohanan. It is the recognition of the truth, kasi andyan na raw sa atin. Hindi na pinapaniwalaan ngayon niya. Yung Western philosophy, minsan ang tingin nila, ang brain, parang kamera, titingin, yan, libro. Kung akma na libro nga yan, titignan mo, babasahin mo, truth na yan. Ngayon naman, parang computer daw. Ang dami-daming sinasabi. Ganito ang aking sasabihin. Kagaya ng ang diwa, sumasakat, nagkaroon na naging tao, nagkaroon ng katawan. Tayo rin, sumasakatawang diwa. Embodied spirits. Embodied mind. So, ang katotohanan ay ang pag-akma, ang akma na pakikitungo sa reality. So, anong dapat natin gagawin? Be attentive. Nakikita mo yung mga mahalalagang bagay. Be attentive. Pangalawa, be reasonable. Gagamitin mo ang logic para tama ang reason mo. At ang pangatlo, be responsible. Huwag kang magkakalat ng hindi mo naman tiyak kung totoo yan. So be attentive. Be reasonable. Be responsible. Then mararating mo ang more abundant life. So ang message talaga ng Easter ganito. It is not enough for an Easter people to merely survive. We have to thrive. We have to flourish in spite of the sham and the drudgery and the broken dreams of this world, in spite of COVID-19, in spite of economic collapse, in spite of climate change. We thrive. We flourish. We experience the more abundant life. Kung ang sasabihin ko ngayon, ang dami-daming nakakapakinig dahil binabato rin itong misa ng shrine, umaabot ng 200,000 kung ng tao ang nakikinig. Ganito ang sasabihin ko sa lahat ng nakikinig ngayon. If you are not experiencing the more abundant life, may kulang sa buhay mo bilang Kristiyano. Sapagkat yan ang dahilan kung pumunta rito si Jesus. Kung hindi mo nararanasan yung mas ganap na buhay, nasasayang yung kamatayan ni Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay. So do not be satisfied with religious practices, tapos okay ka na. Nakapag-novena ka na, nakapag-spiritual communion ka na, maganda po yan. But dapat ang ibubunga niyan, you will experience the more abundant life. That your dream should not only be to survive, but to thrive, to flourish.
Magkaroon ng maraming bunga. Yan ang kalooban ni Jesus para sa iyo. Nasa Bible yan. Kung ano-ano ang ating mga talata at kabanata na binibigyang diin. Kung anong mga kapitulo at saka bersikulo ang ating pinagdadebatihan. Yung Ebanghelyo ngayon, ang ubod ng ating pananampalataya. God so loved the world. At kung pupunta tayo sa John 10:10, yun ang ating pagdebatihan. What is the more abundant life? How can we reach the more abundant life? Para hindi natin sayangin yung infinite sacrifice ni Christ sa Calvary at ang kanyang muling pagkabuhay. Nagtagumpay siya laban sa kadiliman at kamatayan. Huwag nating sayangin yung pagmamahal ng Diyos. Ang layunin niyan, kaya tayo niya minahal, kaya tayo niya nilagay sa daigdig na ito para magkaroon tayo ng mas ganap na buhay, the more abundant life. So you examine your conscience. Are you experiencing the more abundant life? Are you not wasting the grace that God poured into your heart through the Holy Spirit? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dami-dami kasing kung ano-anong pinag-uusapan eh. Ito ang pag-usapan natin. God so loved the world. He loves you. Hindi lang yung love na sumasalim papaw sa impapawin. Wants to give you the more abundant life. What is your response? Be attentive, be reasonable, be responsible. If you are not experiencing the more abundant life, may kulang sa pagka-Kristiyano mo. So yan ang ipagdasal natin sa misang ito. Lahat kayo na nanonood dyan, pagdasal nyo that we will not merely survive, pati yung inyong mga anak, yung inyong mga apo, that you will thrive in spite of the sham and the drudgery and the broken dreams. Kahit minamanipula tayo, kung totoo yung mga conspiracy theories, magtagumpay tayo dyan. Kung ginagamit lang tayo para mananatili sa kapangyarihan, yung mga naghaharing uri, magtatagumpay tayo dyan. Be attentive, be reasonable, be responsible. Yun ang sinasabi ng mga theologians na formula, strategy para marating natin yung the more abundant life. So manalangin tayo ngayon sa ating Panginoon na nagtagumpay laban sa kamatayan, na buhay na maguli. Lord, help us to survive, but not merely survive, but also to thrive, so that we will enjoy the reason why you died in such a horrible way, why you rose from the dead. Because you said, I have come that they might have life and have it more abundantly. Through the celebration of this Holy Eucharist, may we be given the grace to experience the more abundant life that God has given us. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life.